Hello kapatid, I'm Pastor Gab Bueno. Bago tayo magsimula, napakinggan yung Word of God sa videong ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil nakarating ka sa tagpong ito na mapapakinggan ang pangako ng Panginoon galing sa recorded ng aming Sunday service dito sa San Juan, La Union. Simple at payak, pero naniniwala ako na magagamit mo ito sa iyong buhay pananampalataya. Na kung ikaw may karamdaman, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Kung ikaw ay pinapahirapan ng gawa ng kaaway, patuloy kang palayain. Enjoy mo lang yung video habang pinapakinggan. Masaya po ako na nakikita ko po kayo. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, lagi natin ginitiklar to na masaya ako na naririto ka. Pakisabi nga po. Masaya ako na naririto ka. Yan. Mag-asawa, masaya ba nakikita yung asawa niya? Oh, dalawa lang yung nag-amen. Salamat po sa Diyos. Ating title po ay Blessing or Curse. Diba? Pagpapala o sumpa. Ito yung makikita natin lagi sa Old Testament. At napakarami na natin tinalakay about sa Old Testament, sa mga karakter, sa mga buhay, kung paano ito makikita sa ating pananampalataya at paano makakatulong po ito. Blessing or curse. Pakisabi nga sa ating sarili, I want blessing from the Lord. Yan. Kasi kapag usaping blessing, sa totoo po nito, napakabilis ng tao. Amen? Uy, punta ka doon, may blessing. Diba? Ang blessing yata ngayon, yung tawag na ay ayuda. Kapag ka-blessing ang usapan, napakabilis na po. Sa online, God bless you, blessing or curse. Kapag ka pagpapala, uy, may pagpapala, may blessing doon. Napakabilis ng tao. Tama? Pero pagka usaping word of God, ay naku, yung blessing nagiging blessing. Alam niyo yung blessing? Yung dumudublete sa pool. Tatlo lang oo daw. Anyway, laking Manileño kasi ako sa Las Piñas, sa Rizal, sa Bulacan, pagka umaano. Kaya, rinig na rinig ko yung dublete. Pagka may blessing po, ibig sabihin ito, usapang pagpapala, okay ang tao. Pero usapang word of God, papakinggan, ayaw. Pag nakita si pastor, may dalang Bible, papunta doon, biglang lilikong ganon. Di ba? Ganon yun eh. So, kapag ka blessing, meron kasing karampatang ano po yan eh. Karampatang pagsunod. May mga pagpapala talaga na kapag ginawa mo ito, grabe yung balik sa'yo. Tithing, offering, sacrificial, service, surrender life. Amen po ba? Yan yung mga pagpapala na kapag may ginawa ka, ano po, hindi to usaping kaligtasan kasi walang kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanging ang Diyos lang umubot sa tao. Pero sa usaping pagpapala, ito yung mga bagay na dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ano po? Basahin natin yung Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 6. The Beatitudes. Matthew 5, verse 3 hanggang 6. Gusto ko po pinagbubulayan ito sa mga Bible studies. Ito lagi yung bungat ko po. Kasi galing mismo sa Panginoong Jesucristo ito. Sa bibig mismo ni Jesus. Basahin nga po natin. Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 6. Ang sabi dyan, mapalad ang verse 3 po muna tayo, no? Okay. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama nila ang kaharian ng Diyos. Everybody po, dito nga po sa screen, verse 4. Basahin po natin. Yes. Verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamahalin o mamanahin nila ang mundo. Verse 6, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil, meron po dyan, blessing eh. Dahil, ang sabi po dyan, tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen ba? Noong una, mahirap eh. Ay, ayoko, nahihiya ako. Pero nung sinubukan mong makinig, nung sinubukan mong tinanggap si Lord at nag-repent ka, ano po, doon na pumasok yung blessing, mga kapatid. Ano po, meron ng pag-akay ng Diyos. Kaya yung iba nagsasabi, ayoko. Hindi pa kasi nila na susubukan. Katulad ni Jonah, talagang hindi niya sinubukang sumunod sa Panginoon. Pero ito'y kailangan natin, subukan muna natin. Sabi ng Panginoon,
Hindi siya napapabiro. Halimbawa, bibiruin natin ng Diyos, gagawa ka ng kasalanan, magre-repent ka, gagawa ka na naman kasalanan, ito ka na naman sa pag-repent. Binibiro natin ng Diyos, pero subukin natin siya. I-surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. At sabi niya, siya ay napapasubo. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 6, bungad po dyan is, sabi nga po, hindi malapad. Mapalad. Alam niyo po ba, sa English translation po, ay blessed. Blessed. Blessed is the man who is hunger and thirst to do righteous things, for they will feel from God. Pagpapalain sila ng Diyos. Alam niyo po ba, ang mas mababang salin po ng blessed or mapalad ay happy. Sino po may magandang balita Biblia na salin po dyan? Ano po nakalagay sa Matthew chapter 5, verse 3? Masaya? Pinagpala. May isang version po ng Bible, kapag nag-aaral tayo ng mas malalim pa sa pag-aaral ng Biblia, na kapag sinabing pinagpala, ay masaya. Bakit? Tingnan nyo. Mapalad o masaya ang mga taong inaaming nagkukulang sila sa Diyos. Ano po yun? Sila ay nagpapakumbaba, inaamin na nagkamali. Sa kabila ng yon, sila ay masaya. Verse 4, masaya ang mga naghihinagpis. Alam ko na. Gusto ko po nakita yung masaya po na yon. Sa English translation, happy is the man who is humble. Sabi ng Bible. Meron ba dyan ate sa easy version? Walang version, okay. Sabi ng English version po dyan, happy. Sino po masaya kahit walang pera? Masaya, no? Tawag dito, sobrang saya mo, napapatawa ka mag-isa. Wala nang natira. Di ba parang ganun? Hindi yun yung sinasabi ng Bible. Ano yun? Meron kang peace. Amen? Meron kang, merong kapanatagan. Kailangan natin yung pera. That is a tool. Pero hindi sa lahat ng bagay at never na ito ang naging definition ng pagpapala. Lalo na sa pangalan ng Diyos. Never sinabi ng Panginoon, mapalad ang maraming pera, mapalad ang maraming sasakyan at ari-arian. Ano sinabi niya? Mapalad ang mga naghahangad na magawa ang kalooban ng Diyos. Ang mga gutom at uhaw. Sino po yung gutom? Spiritually speaking, we are all hunger and thirst for God's presence. Kaya tayo naririto. Amen po ba? Yes. Ay, linggo na naman. Praise the Lord. Sasamba na ako kay Panginoon. Kay Jesus. Sino po yung mga gano'n na, ay, makakawala na rin sa anong bahay na ito? Ano tawag nyo sa bahay nyo? Minsan, Hades eh. Minsan, impyerno eh. Tama po ba? Oh, amen daw, amen. Dalawa yung impyerno bahay. Ano? Sobra naman kayo. Buti nga kayo, may bahay eh. Yung iba walang bubong. Di ba? Ano ang sekreto para sumaya ang bahay? Lahat ang nakatira sa bahay, kailangan nakatira si Jesus sa kanilang buhay. Amen? Sasaya kayo mga kapatid. Amen. Amen? Oh. Tanong ko na, react ko pa, ano? Sabi dito, kailangan natin makita ito sa buhay natin. Magkaroon ng genuine repentance. Pag sinabi kasi nating repentance, yung paghingi ng tawad. Amen? I'm sorry, Lord. I'm sorry, kapatid. That is repentance. Ano po? Reconciliation. Pero pag sinabi natin genuine repentance, ito yung, yes, natitempt ka, pero napaglalabanan mo na. Hindi mo na binabalikan yung dati mong pamumuhay. Struggle rin ito na matatagal ng Kristiyano. Na natitempt pa rin. Pero meron tayong genuine repentance. Na kapag nagsisi tayo, ano po, hindi na tayo makasalanan. Nagkakasala na lang tayo. Kung meron mang gustong mambat sa atin sa online, we are no longer slave of sin. We are children of God.
Sino po tinanggap si Jesus? Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. At once nananahan ng banal na Espiritu sa atin, merong conviction sa paggawa ng kasalanan. Gagawin ko pa ba to? Pag di mo na ginawa yung dati mong kasalanan noon, ikaw ay nakalaya na doon. Amen po ba? Genuine repentance. Basahin po natin. Isa sa nakakalimutan ng mga Kristiyano at ng mga taong senaryong ito. The death of Abel and Cain. O si Abel lang pala yung namatay. Let's read. Hawakan niyo yung Bible niyo. Sa mga nagja-jot down po, napakahalaga nito. Napakaikli lang bersikulo, pero napakalaki ng impact na makikita natin at matututunan natin sa buhay. Genesis chapter 3, verse 7. Genesis. Sa binasa po natin kanina. Genesis chapter 4. Tama po. Genesis chapter 4, verse 1. Verse 1. Pagkatapos ng sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva. Sino pa asawa ni Eva? Si Adan. Huwag po kayo malilito. At nagbuntis ito ng mga anak si Eva. Sinabi niya, nagkaroon ako ng anak sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Nanuwaan niyo ba yung versikulo, mga kapatid ko, sa Panginoon? Sino po yung mga nagkaanak na? Gaano kasarap magkaanak, mga tatay? Masaya? O nagagaganong ka? Alam ko, sa totoong gustong magkaanak at sa gustong magkapamilya, alam niyo yun, makikita mo yung itsura mo, copycat mo, lalabas dun sa asawa mo. Nandiyan pa po ba kayo? Lalo na sa mga nakagawa ng kasalanan. Nandiyan pa po ba kayo? Sa lahat ng hindi pumasok muna sa matrimonya ng kasal. Nanungan niyo ako, mga kapatid ko? Sa ginawa ni Adan at Eva sa hardin ng Eden, karapat-dapat ba silang magkaroon ng anak? Nandiyan pa po ba kayo? Sa online, karapat-dapat pa bang magkaanak si Adan at Eva sa ginawa nila? Ayan, sumagot na tuloy yung mga ibon. Hindi, sabi nung ibon. Joke. Hindi. Bakit? Kung meron kang tatanungin ngayon, sino sisisihin ng mga tao? Bakit nagkaroon ng kamatayan ng tao? At bakit papunta sa impyerno ang tao? Sino? Yung ninuno nilang anong si Abel? Adan at Eva. Sobrang tindi nung ginawa po nila. Na yung pagkakamali na yon, pagkabili na yon sa hardin ng Eden, ay naging eternal punishment. Because we are all sin sa harapan ng Panginoon. Romans chapter 3, verse, sino pa nakakalam? Mga kasama ko sa evangelism. Sa paghayo. 3:20? 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi sa hardin ng Eden pa lang, dito na pumasok yung kasalanan. Naunuan nyo? What is kasalanan? Sin? Disobedience. Pride. Amen? Dapat ba silang magkaanak pa? Pero ano ang sinabi ni Eva? She is guilty. Alam niyo kung anong prayer niya? Sabi niya po dito, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak sa tulong ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo kung bakit? Sila lang kasi nasa mundo. Ilan lang po ang population sa buong mundo? 3 billion? 4 billion? Sa mga magagaling po sa statistics. Ayon sa datos. Ano po? Sa panahon nila, sino po yung kasama nila? Silang dalawa lang. Na, doon sana sa hardin ng Eden, busog, ayos sila, pero pinalabas sila at merong kirubing
Nagbabantay na never na pwede na pumasok ang tao. Nandiyan pa po ba kayo? At sa tagal nilang pagbubungkal, naunawaan niyo na ako siguro, mga magsasaka, mga farmers, mga katulad kong gumapas. Amen po ba? Gano'ng kahirap magtanim at maghintay ng yung punla ay lumago. Di ba po? Ito yung nangyayari kanila, Eva at Adan. Pero nagkaroon sila ng matinding pagsisisi. At sabi nila, nagkaroon ako ng anak na galing sa Panginoon. What a heart. Ilan po ba dito yung umaaming nagkasala sila? Marami kasi kahit Kristiyano na nagkamali na tapos sisisihin si Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Pero magkaroon tayo ng genuine repentance. Tulad na nangyaring ito. Sabi pa nga ng Genesis chapter 3 verse 21, bago sila palabasin ng hardin ng Eden, hubot-hubad sila. Kaya nga sila nagtatago dahil nakagawa sila ng kasalanan. Take note, lagi ko sinasabi, sa lahat ng guilty at nakakagawa ng kasalanan, laging nagtatago. Kasi yun yung unang response nila Adan at Eva. Pero ito'y ginawa ng Panginoon. Kaya ngayon naglilihi ang babae. Dapat hindi. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Kaya merong anong tawag po doon? Labor? Diyan pa po ba kayo? Yung maghihirap, dapat hindi maghihirap ang babae. Dapat isang, tapos na. Ganun lang sana. Tama mga nanay? Ganun lang sana, pero hindi. Dahil sa nangyari sa hardin ng Eden, kailangan ba, tatawagin mo lahat, mapupunit lahat ng, nandiyan pa po ba kayo? Yes. Doon yun. Pero sabi ng Panginoon, binihisan ni Yahweh si Adan at Eva. Pinagkatay niya ng kambing. Bakit? Doon na pumasok ang sakit. Dati, walang mali siya. Pure, walang kasalanan. Tama po ba? Pero dahil pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng sakit. Ngayon, ito'y tinutumbok nito mga kapatid. Sabi ng Genesis 3:7, hinanap ni Yahweh si Adan at Eva. Nagtago. Pero Genesis chapter 3 verse 21, bago niya palabasin, ano tinuro ng Panginoon? Diyan pa po ba kayo? Mga kapatid, okay lang. Buksan niyo yung Bible niyo. Gusto kong makita niyo po yan. Kaya yan ang lagi kong assignment sa mga Bible studies. Basahin muna natin yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ano ang sabi ng Genesis 3 verse 21? Makapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Pwedeng isang iglap, bigyan sila ng damit. Pero anong ginawa niya? Tinuruan niya. Pinakita niya kung paano gumawa ng damit. Nandiyan pa po pa kayo? Dapat pa po bang mabuhay sila Adan at Eva? Kasi nagsasuffer tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Sa mga kasalanan. Sa binhi ng kasalanan. Sa sinful nature ng tao. Pero anong ginawa ng Panginoon? For God so loved the world. Hinintay yung pagkakataon na mayroong Diyos na nagkatawang tao para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Pakisabi nga po, genuine repentance. Para lang maunawaan natin kung saan nag-ugat yung kasalanan at gano'ng kamahabagi ng Panginoon na tinuruan pa niya si Adan at Eva na gumawa maghabi ng damit. Kaya nga sa sobrang hirap, hindi na po na-describe ng Bible, pero ito yung nasabi pagka panganak ni Eva. Ano po? Ang sabi ng 4, verse 2 o verse 1, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Amen po ba? Dalawa lang sila ni Adan. Ngayon, tatlo na sila. Amen po ba? Verse 2, at nasundan ng Abel. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Sino yung mga nasundan ng anak tapos hindi mo akalain na masusundan pala? Sumaya ka. Nandiyan pa po ba kayo? Wow, 4 na kami. Dati, 2 lang kami sa bahay. Alog-alog. Pag nag-away, kung saan pumupunta.
Kapag nasa kusina, yung isa nasa CR. Pag nasa sala, yung iba nasa labas, ulog, outside na kulambo. Pero nagkaanak na, may namamagitan, praise the Lord. Amen? Kasi bigay ng Diyos yun, regalo ng Diyos. Tapos nasundan pa. Kaya nagpapasalamat si Adan at Eva, nagkaroon sila ng genuine repentance. Amen po ba? Marami kasing sinusumpa ang mga bawat nakikita nila sa mundo. Hindi kasalanan ng Diyos to, kasalanan ng Diyos. Pero sila Adan at Eva, makikita natin, nagsisi. Nanawaan nyo? Okay. Mukhang pang 10:30 a.m. na yung amen. Amen. Ito pa po yung makikita natin. How merciful and gracious God ang ating Panginoon. Nagkamali tayo, pero inaakay pa rin niya tayo papalapit sa Kanya. Binibihisan, pinoprovide, yung mga pangangailangan. Genesis chapter 4, verse 1, sa tulong ng Panginoon, sabi niya, sa gitna ng curse, nakikipag-ugnayan ng Panginoon. Sabi ng Genesis chapter 4, verse 2, sinundan pa ng Abel. Ngayon, mga kapatid, yung binasa natin sa beauty to do, yan ang ibig sabihin ng beauty to do sa Matthew chapter 5, beauty to do na ibig sabihin, puro kagandahang loob ang mararanasan. Matthew chapter 5, verse 3. Sino po dito ngayon? Yung inaaming nagkamali, marami siyang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Mapalad ang mga umaaming nagkulang sila sa Diyos. Sapagkat, anong sabi ng Matthew 5, verse 3? Sa inyong Bible po? Nagpalang mga taong walang inaasahan sila sa Diyos dahil maaasahan sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa lahat ng nagpapakong baba. Ngayon, mga kapatid, punta tayo sa number 2. Genesis chapter 4, verse 3. Isang araw, nagandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya. Verse 4. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at naghandog sa handog niya sa Panginoon. Mga kapatid ko, lumaki yung dalawa. Amen? At merong nangyari po dito, ano to? Giving and offering. Sino kaya nagturo sa kanila? Si Satanas? Si Serpent? Diyan pa po ba kayo? Sino po nagturo kay Abel at Cain? Kilala niyo po ba si Cain at Abel? Magpinsan po? Kambal po ba sila? Hindi po. Di ba si David, yung asawa niya alam mo, yung magsasabi Goliath eh. Si Bathsheba. Kailangan maunawaan natin yung mga karakter po na yan kasi napakahalaga po niyan. Ngayon, si Cain at Abel naghandog. Ito yung tinuro ng godly parents. Si Adan at Eva. Mga magulang na mananampalataya. Napakahalaga. Na habang lumalaki yung ating mga anak, tinuturuan natin na merong maka-Diyos na pamumuhay. Amen po ba? Masaya ba na habang nagsa-Sunday service ka, naninigarilyo yung anak mo sa likod ng bahay-simbahan? Masaya ba na yung asawa mo, member ng pamilya mo, nakikinig ka ngayon, tapos andun, nakakulong? May ganyan senaryo. Yung kakilala namin pastor sa Amerika, si Pastor Jordan. Hindi Michael, ha? Habang nagpipreach po siya. Hindi pa natatapos yung kanyang preaching. O pagkatapos ng preaching, ang balita na sa village nila, yung anak niya nakulong. Bakit? Kasi nagnakaw, addict. Nandiyan pa po ba kayo? Umiiyak siya sa Panginoon kasi ganito ang tingin sa kanya habang nangangaral ng Word of God. Pero dahil sa kanyang anak, bigla-biglang na baba. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi ng Panginoon, sabi sa kanya ng Diyos, kaparaanan ng Diyos ito na kailangan. Bata pa nang turuan na natin yung ating mga anak. Amen? Pagmano, pagmupo, huwag lang sa church. Huwag lang sa church ang pagmano, pangupo. Amen po ba? Hanggang sa bahay, turo po natin. At hindi si pastor ang magtuturo. Ikaw na magulang ang una.
Minsan kasi, tawag dito, lagot ka kay pastor. Kaya pag nakikita si pastor, tulala na. Naging, panakot, Mga magulang magtuturo po niya, tulad ng ginawa ni Adan na Eva. Tingnan niyo po, way ng tao, kapag naranasan niya na mahal siya ng Diyos, ano ang response? Giving thanks. Amen? Pag naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos, ang response po niyan, magpasalamat sa Panginoon. Yung sukdulang biyaya ng Diyos, iyakap tayo, di ba? May awit po yan Hindi sukdulang Panginoon Sukdulang biyaya. Iyakap tayo sa ating karumihan. Inibig. Ano yung chorus? Amen, di ba? Makatarungan ng Panginoon. Kahit na nakagawa tayo ng napakaraming kasalanan, iyakap pa rin niya tayo. Number 2 is giving. Worship. Nalagay po ba ni Pastora? Thank you. Giving and worship. Ito yung response ng taong kumilala sa Diyos. Ano man yung sabihin ng ibang tao, saan ka mang galing? Sasamba ka, pupunta ka sa panambahan ng Panginoon. Alam niyo po ba si Daniel? Naiwan siya sa lungsod ng Jerusalem. Hindi siya naiwan. Sinama siya, lahat ng mga sa Jerusalem. Ang bayan kasi ng Huda, ang city po niyan is Jerusalem. Ang mga nasa city, yan yung mga mayayaman, mga pogi, gwapo, magaganda, matatalino. Kinuha ng Babylon yun. Unawaan nyo? Ngayon, wala na silang pananambahan. Gusto niya pumunta pero bawal. Ano ang ginawa niya? Humaharap siya dun sa Jerusalem. Doon sa tuktok ng kanyang kwarto at doon siya nananalangin ng 3 beses. Unawaan nyo? Ibig sabihin, meron ka talagang destinasyon, meron ka talagang bahay-sambahan, na kahit malayo ka, pupunta ka pa rin, kasi dito ka kinakatagpo ng Panginoon. Hindi mo ipagpapalit kahit may bisita ka. Hindi mo ipagpapalit kahit merong okasyon. Ang sasabihin mo pa, sorry, pero meron akong church. Kung gusto mo, sama tayo doon. Galing Andiyan pa mo ba kaya? May mga ganong Kristiyano. Mukha lang batang magturo. Punta ka doon, sama ka. Ganon kasi yun Hindi mo hahayaan na yung mga anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, naglilingkod na ipagpapalit pa yun. No, akala niyo po ba, kawawa yung mga natitira sa simbahan kapag ka nakikinig ng Word of God? Ano ang sabi ng Matthew chapter 5? Mapalad ang mga mabababa ang puso sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad. Verse 6, verse 7. Ang mga gutom at uhaw sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos sapagkat sila hindi lang bibigyan o magkakaroon ng laman tiyan. Sabi ng Bible, pupusugin ng Panginoon. Mag-jump pa rin tayo sa Matthew 6 verse 33. Seek first the kingdom of God. Unahin mo lagi. I-prioritize mo ang Lord. Huwag mo siya laging ilagay sa hulihan. Lagi mo siyang ilagay sa unahan. Pastor, minsan lang naman. Kaya pag dumating sa pagsubok, Pastor, bakit ganito? Kailangan mo laging unahin si Lord. Kasi maintindihan mo kahit dumating ka sa pagsubok, hindi, alam ng Panginoon ito. Andiyan pa po ba kayo? Kasi, alam mo yun, guilty ka. Ngayon, dahil guilty ka, nagpapakumbaba ka. Ganun po yun. Meron ba nag-sorry sa asawa? May kilala po akong ganito nag-cheat siya sa asawa niya. Nag-cheat siya. Patawad, asawa. Tapos, sarap pa ng ibang tao. Maya-maya, pag uwi sa bahay, nakikipag-anuhan na. Nakikipagtawanan na. Alam niyo yun? Walang sincerity. Amen po ba? Walang sinseridad. Ganito po ang paglilingkod sa Diyos. Yes, nakagawa ka ng kasalanan, pero hindi ka laging malungkot. Magiging uhaw ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano man yung mangyari. At ano ang pangako ng Diyos? Bubusugin tayo. Hindi lang tayo basta magkakaroon ng laman tiyan, physically, pero spiritually,
ikaw ay magiging busog. Tingnan niyo po. Pakinggan natin mabuti ito. Istorya ni Cain at Abel. Ano ang trabaho ni Cain? Sa binasa po natin. Siya po ay magsasaka. Isa sa pinakamagandang example ng Panginoon pagdating sa faith. Si Abel, ano ang kanyang trabaho? Siya ay pastol ng tupa at kambing. One of the most meekest, or lowest, ang tawag dito? Mababang uri ng trabaho sa Jerusalem. Di ba sino po yun? Nabablako ko? Si David? Inabando na siya ni Jesse. Tinignan ni Samuel. Andito yung pinili ng Diyos na anak mo. Pinakita ni Jesse lahat ng mga makikisig na nagtatrabaho sa kaharian kay Saul. Hindi, meron pang isa, sabi ni Samuel. Sabi niya gano'n, nasaan yung isa na yon? Hindi niya binibigay na anak niya si David. Amen po ba? Kaya nga nasulat ni David yung awit 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Make it me lie down. Kasi hindi siya tanggap. Tapos yung trabaho niya, mabaho. Yan lang naman mukhang maayos ang pamamastol eh. Pero sa panahon na yan, ang kasama ni David, alam niyo yung mga hindi naliligong tao? Yung paparating pa lang pero umaalingaso na yung 20 kambing. Ganon ang kanyang trabaho. Ano gusto nyo? Diyan pa po ba kayo? Maging magsasaka, maging pastol ng tupa. Magsasaka. Kasi ikaw yung nag-aalaga. Pagkatapos magtanim, maghihintay ka na lang ng ilang buwan. Itong si Abel, araw-araw. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng Cain, panganay na anak ni Adan at Eva. Panganay na anak. Ano po? Galing sa womb na po ito, natural na pong lumabas. At lahat ng pagiging panganay ay nasa kanya. Tandaan niyo po, sa Jewish culture, 3/4 ang mapupunta sa panganay, kahit may 10 anak, yung siya maghahati-hati sa 1/4. Nanuwaan nyo? Kaya nga tinawag sa pangalan na Abel, ibig sabihin, ito ay limit lang. Ibig sabihin, wala lahat. Napunta lahat sa panganay. Nanuwaan nyo? Pero tingnan nyo, parehas silang natutong mag-worship kay Lord. Nagbigay. Basahin po natin, napakahalaga po nito. Nanuwaan nyo? Una, godly parents, kailangan turuan natin yung mga anak natin. Pangalawa, listen carefully. Parehas silang may work. Magkaiba nga lang. Pero parehas may work. Parehas nagbibigay kay Lord. Pero parehas ding tinatanggap ni Lord. Ano po masabi dun sa binasa natin? Tinanggap po ba ni Yahweh yung offering ni Abel at Cain? Kanino lang po yung tinanggap? Si Abel naman ay kumuha ng isang pangalay sa mga inaalagaan niyang hayop. Verse 4, kinatay ito at tinandog sa Diyos. Ang pinakamagandang bahagi, natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa. Kanino po yung tinanggap? Mali. Pareho. Pero, mas kinalugdan yung kay... Ano yung mga kapatid? Minsan kasi misinterpretation sa pagbabasa ng Bible sa pakikipakinig. Pero basahin natin yung Biblia natin. Na tinanggap pareho ng Panginoon yung offering ng magkapatid. Nanuwaan niyo ako? Lahat tayo may kakayahang magtrabaho. Kakayahang kumita ng pera. Kakayahang magbigay sa Diyos. Pero depende yan kung gaano kabigat at kung gaano kasakripisyo yung bibigay mo sa Panginoon. Kasi sa ginawa ni Cain, galing sa kanyang ani. That is the description. Amen? Sa ginawa ni Abel, mainam. Unang batit, dungis na tupa. Natuwa si Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Nakita ngayon ni Cain. Ang sabi niya sa verse 4, o verse 5, pero hindi natuwa
Hindi siya natuwa kay Cain sa handog nito. At dahil dito, anong ginawa ni Cain? Yun, nagalit siya. Sumimangot. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sino ngayon yung simangot? Di ba? Bigla, huwag sasabihin, nagkaroon na ng no? Anger Pero tingnan niyo po, napaka-unfair kung hindi tinanggap ni Lord yun, parehas yung tinanggap. Mas kinalugdan nga lang yung ginawa ni Abel. Unfair! Pastor, kasi si Cain, nag-offer pa rin. Bakit hindi tinanggap? Ano naman, parehas galing sa mga pinagtrabahuan. Tinanggap po pareho. Pero, mas kinalugdan yung kay Abel. Bakit po? Kasi tingnan niyo po verse 5. Verse 6 po. Let's read. Yan. At sinabi ng Panginoon, tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang kinakagalit mo? Sabi niya gano'n. Bakit ka nakasimangot? Verse 7. I-highlight niyo po yan. Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Andiyan pa po ba kayo? Ibig sabihin, mayroong ginawa si Cain na hindi mabuti. Andiyan pa po ba kayo? Ito ang ibig sabihin niyan. Kumuha lang siya sa mga ani niya. Kahit, alam niyo yun, may issue. Pwede pa to. Pero may issue. Medyo bulok. Pwede na to, hain sila. Pero si Abel, anong ginawa niya? Hinanap niya yung pinakamaganda. Pero si Cain, ang ginawa po niya, sabi ng Yahweh dito, hindi mabuti yung ginawa. Kung mabuti lang sana yung ginawa mo. Ano ba yung mga bagay na hindi mabuti sa saka? Imagine natin. Aralin po natin mga kapatid. Mabuti po ba pag nabulok yung palay? Hindi po. Mabuti po ba kung hilaw pa yung palay? Hindi yun maganda. Okay ba kapag yung palay, mga kapatid, ay hindi pa nililinis? Nasa suhay pa? Nandiyan pa po ba kayo? Halimbawa na lang, ngayon po, tagani. May magbibigay po sa akin. Lagi naman po may nagbibigay. Pastor, ito pala, ikaw na mag-iik, ikaw na rin magpabayo. Nandiyan pa po ba kayo? Pastor, bahala ka na mag-iik Tatlong kaban naman, ayos. Pero, alalahanin natin, pagka sa 3 kaban, 1 kaban lang po yun. 1 bultong bigas lang yun. Amen? 25 nga lang Pagka, pagtatrapahuin mo pa si pastor, pag-aanay mo pa, ang gusto ko sabihin dito, galing yun sa ani mo. Ganon ang ginagawa ni Abel. Ito galing to sa lupa. Pero ang ginawa ni Cain po pala, ginawa ni Abel, siya mismo nag-effort ng napaka-tindi. Ano yun? Kinatay niya, binigay niya sa Panginoon, sinunog niya. Hindi po yung tira-tira. Hindi yung bungi. Hindi pangit ang kuko. Hindi ikaw Kanina, pangit pa kuko. Kundi yung pinakamagandang tupa. Yun ang binigay niya kay Lord. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ito yung gusto kong ipunto. Maraming nag-work sa atin pero ayaw magbigay. Nanawa nyo? Ang pagbibigay, pag-worship sa Panginoon ay natural. Bumubukal yan. Spontaneous worship and giving. Na kahit may pinagdadaanan ka, wala sa iyo yun kasi mag-worship ka kay Lord. Na kahit wala ka pang pera ngayon pero dinidesire mo na pag nagkaroon ka, magbibigay ka. Ngayon, na kahit hindi pa malaki yung pinagkakakitaan mo, kaya mo nang magtapat sa Diyos. Amen? Bukal po yan, mga kapatid. Bumubukal. Hindi yan pinipilit. Ang sabi ng Korinto, dapat doon sa mga bukal sa puso at hindi napipilitan. Maraming Christian, kahit Christian na,
nagwo-work. Ano po? Pero hindi nagbibigay. Nagwo-work, pero ayaw mag-worship kay Lord. Maraming mga Christian, walang work. Nag-pray ng word. Nakipag-fastingan sa church, kay pastor. At nung nagka-work na, eto na. Nalimutan na nung 1 month na siyang tawag dito? Employed. Nalimutan na nung 2 months na siyang employed. Nalimutan na 6 months na pala siyang employed. And doon na siya, nakalimutan niya na yung nagbigay sa kanya ng work. Nandiyan pa po ba kayo? Number 3, sacrifice. Sino yun po? Genesis chapter 4, verse 4. Kumuha siya ng pinaka-mabuti. Example na lang mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Alam niyo yun? Kailangan kanina, inuuna si Lord, hindi sa huli. Ngayon, sa panawagan sa simbahan, kapag may panawagan ng evangelism, inuuna ba natin si Lord? Pag may panawagan sa Bible studies, inuuna pa rin ba natin ng Panginoon? Kapag may panawagan na mga kapatid, sa mga bagay na activities, kailangan ng contribution pagdating po sa pagpapalawag ng harian ng Diyos. Nandiyan pa po kayo? Inuuna pa rin ba natin ang Panginoon? Mas malalim na pagtuturo. Ano po? Mas malalim na sakripisyo. Pero tingnan natin si Abel. Ano yung ginawa niya? Kinuha niya agad yung pinakamaganda at pinaka-mainam. This is the example of obedience. It's not just giving. This is the example of obedience na inuuna natin na parangalan ng Panginoon sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sa ating work, napaparangalan ba? Colossians 3:20. Napaparangalan ba, Panginoon, sa bahay ninyo, sa mga anak mo, sa ugali mo? Ito po yung significance nito. Na imbes na unahin si Lord, ang ginagawa ng iba, uunahin si boss. Mas takot pa kay boss kaysa kay Lord. Tama? Ayaw, kasi inuuna ng mga tao dito si Lord eh. Pag nakita si boss, bossing! Mas gusto pang panoorin si bossing. Kaysa unang panoorin yung mga bagay na matututunan natin. Ako naman yun, ako na, ano po ako dyan? Guilty ako dyan. Sabi ko nga minsan, mag-chat ako sa group chat. Mag-chat po ako sa group chat natin, ha? May napunta po ako dun sa kung ano-ano na. Naubos yung 45 minutes ko. Ay, patawarin niyo ako, Panginoon. Sabi ko, kakapanood ko dun sa mga bagay-bagay na gusto ko sanang sumaya, pero may obligasyon ako at may uunahin dapat ako. Nandiyan pa po ba kayo? That is obedience and sacrificial. Tignan niyo po Imbis na unahin si Lord, unahin si boss. Imbis na unahin si God, uunahin si love. Ano yun? Mas unahin mo makipag-date. Mas unahin mo makipag-chat. Ano yun? Yung nagpipray ka muna pero una mong gagawin, ano po? Kukuha ng Bible. Ay naku, huwag nga kayong ganyan. Cellphone. Minsan, alam niyo yun, blurred pa. Alam mo na kung sino yung nag-react sa'yo eh. Alam mo na kung sino yung nag-chat sa'yo. Imbis na unahin si God, unahin pa yung love. Walang masama sa love. Love life. Natandaan niyo pinag-aralan natin? Tayo ay tinawag upang magkaroon ng love. Love life. Yung mamahalin mo yung sarili mo, tapos mamahalin mo kasi may nagmamahal sa sarili mo. Amen? Pero yung love mo na yun, pag tulog siya, ewan ko lang kung love pa yun. Lakas pang humilik eh. Pero meron talagang love. Nakakaiba. Ano yun? Unmerited favor. Na kahit tulog tayo, ginagabayan tayo. He never sleep. Ano susunod? He never slumber. Hindi siya nahikap o napikit at naidlit. Kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat pa siyang unahin? Yes. Kasi for God so loved the world. Na kahit yung kanyang buktong na anak,
Ano po? Sabi ni Jesus, sa Mount of Gethsemane, sa Mount ng Pigaan ng Ubas, pinigarin kung ano yung kakayanan ng Panginoong Kristo. Nagkatawang tao, naranasang mahirapan. Sabi niya, kung pwede lang, mawala yung sarong ito. Pero, mangyari ang kalooban niya, Ama, sabi ng Panginoong Kristo. The separation from God. From Father. Nagkaroon ng walang connection ng Panginoon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Dahil ba sa kasalanan niya? He never sinned. Dahil sa mga kasalanan natin. He is the ultimate sacrifice of the Lord. He is the ultimate sacrifice. Kaya nga dito sa Old Testament, di ba? Si Abel, nagsusunog ng tupa. Amen po ba? Si Jesus na yung naging Lamb of God. Natapos na yung sunugin at paghahandog sa Old Testament. Kaya nga sabi ng Bible, Tetelestai. Jesus paid in full. Bayad na tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Hindi na natin pagbabayaran. Ginawa na ni Jesus. Ang gagawin na lang natin, accept Him. Magkaroon ng genuine repentance. Talikod sa paggawa ng kasalanan. Bubukal sa atin yung pagsamba. Hinahanap nga ng Panginoon yan eh. John 4:23-24. Hinahanap niya mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya wala tayong rimulto. Tama? Kaya wala tayong mga hinahawakan. Why? Kasi nung tinanggap natin si Jesus, doon na pumasok. Doon na pumasok, mga kapatid, yung blessing na binigay ng Diyos sa atin, si Jesus. At magkakaroon tayo ng sakripisyo. Bakit nagagawa nila, pastor, mag-evangelize? Police care. Bakit kailangan pa namin umuwi? Pwede, doon na muna ako, 3 months muna, mag-alaga muna sa mama ko. Nandiyan pa po ba kayo? No. Hindi burden sa akin ang gawain ng Diyos. Hindi burden sa akin yung pagmotor. Inayawan ko yung pagbabas, 12 hours eh. Tapos nung, wow, praise God, merong kayang bumili para sa gawain ng Panginoon ng motor. Hindi pa po ba kayo? Sulit yung sacrifice. Pinupuri ko ang Panginoon. Kasi kahit Honda Click lang yan, mga kapatid, galing yan sa Panginoon. Amen? Kahit yung tricycle eh. Lagi kong patotoo po yan. Meron akong motor namin, mag-asawa, binatak dalaga pa na kami sa Bible School, ni Pastor Arisa. Hinamon ako, benta mo. Kuya Gab, kakaroon ka ng bago. Hindi pa po ba kayo? Binanta ko. Eh, hindi na talaga kaya ng single lang. Single kami nung minsan nung first year, second year tayo dito. Opa, yung mga bata, 5 kami. Nandiyan pa po ba kayo? Humahayo kami. Eh, hindi na operate. Mga dalaga na. Mga binata na. Amen po ba? Lord, sabi ko, kailangan natin ng tricycle. Praise God. Yung tricycle, hindi ko naman binili, pero pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Praise ng Diyos. Sulit kahit na-aksidente kami nung nakaraan, pauwi. Papunta kami ng Gimba, napunta kami ng San Jose. Payutan na kami sa Pangasinan, bang! Gulat, naawa ako sa asawa ko. Lord, sorry, ano po bang nangyari sa amin? Pagmamadali po ba? Kaya sabi ng Panginoon, pangumusli sa akin, hindi magmadali. Martes naman. Amen? Gusto ko mamahinga sana para sa Miyerkules. Okay, prayer meeting ulit. Bang! Nabangga. Kaya hanggang ngayon, may pilay ako. Hindi ako makapagpaano po. Si Risa, may pilay din dito. That is sacrifice. Amen po ba? Hindi burden sa amin yung gawain. Mahal namin yung paglilingkod, pagsamba sa Panginoon. At alam ko kayo rin, minamahal nyo yung paglilinis ng simbahan. Minamahal nyo yung pagtugtog, mga musician. Minamahal nyo yung mga nasa multimedia. Minamahal nyo mga kapatid ng Panginoon, bakit kayo naririto? At may mga sakripisyo tayong ginagawa. Kung mapapakinggan natin patotoo ng ibang Door of Faith Church, doon sa Quezon Province, bago sila makapunta dito at makaupo. Luho na sa kanila itong makikita nila sa atin kahit ganito itsura natin. Sa kanila, 3 oras na lakarin at
Buntok ang dadaanan para lang makapanambahan sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Minsan maglalakad lang tayo ng ilang kilometro. Masama na loob mo kay Brother Onyok. Kay Brother Nelson na naghahatid sundo. Nakatay ito yan. Bayag mo magsundo. Tama ba? Sorry. Sorry. Ilocano. Pero meron talaga ng pagsamba sa Panginoon na kahit anong mangyari. Kinukwento ko sa kasama kong kabataan kahapon. Ang dilim po pastor dito. Grabe po siya. Actually, maganda pa tong San Juan. Kasi doon sa Bulacan, nung sing edad mo ako, nilalakad ko mula dito hanggang doon sa highway para lang makapag-church. Bumubukal yung pagsamba, bumubukal yung sakripisyo, bumubukal yung kaya nating ibigay sa Panginoon. Na Lord, pag nagkaroon ako, bibigyan ko si pastor ng pang-ahit. Mahaba na yung balbas at bigote. Yung buhok, kamukha na si Damanzi. Iba na yung alam no? Kamukha na si Pablo. SB19. Hindi ko lodi yun. Mas lodi ko yung Pablo na nag-alay ng buhay. Mula doon sa pagiging murderer, naging servant ng Panginoon. Nag-alay ng buhay sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Sana nakikita nyo yung ginawa ni Abel na kahit anong mangyari. Ang sabi ng ibig sabihin ng Abel, he has nothing. Yun ang ibig sabihin ng Abel. Search nyo. Kulang sa kanya. Pero hindi naging hadlang yun. Nakulang kami, pastor, ng kakainin. Kulang kami ng bigas. Kulang kami ng ganito. Bakit pa ng bahay namin? Kailangan pa namin ng tuition, ng baon ng mga bata. Tulad ni Abel, mag-aalay ka kasi yan bumubukal sa'yo. Ima po ba? Bubukalan ka ng pagsamba. Bubukalan ka ng pagsasakripisyo. Kapag ito yung naging buhay natin, bubukalan ka ng pagpapala. Amen? Sabi sa Old Testament, kung nasa ng kaba ng tipan, ano po? The Ark of the Covenant, nandun yung blessing ng Panginoon. Kung nasa yung gawain, nandun ang pagpapala. Yung linggo, yung Miyerkules, nasan ka? Nanawagan ng extra activity sa church, yung Bible study, nasan ka? Akala nung iba, pinapawisan, sarap sana matulog ng hapon, pero sa lahat ng nakakasama ko mga kapatid, diba? It's an honor na makapaglingkod sa ating Diyos. Na mailapit natin yung mga tao na nahihirapan. Pero pag sinabi mo na may pag-asa sa Diyos, pag sinabi mo na meron pa pong kayang gawin ng Panginoon, tanggal yung pagod doon sa mga tao, handang magsisi at lumapit sa Diyos. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Our blessing, our gift, our reward is Jesus Christ. Siya ang gantimpala natin. Tingnan niyo po ito, sacrificial. So mga kabataan, alam niyo na. Amen? Imbes na mag-Bible reading and pray. Amen? Yun. Baliktad natin, gusto ko sabihin na. Oo. Pero ito pala yung nakalagay sa akin. Sabi ko, hindi ko kakalimutan to. Mga kabataan kasi, imbes na mag-Bible reading and mag-pray, magpo-post sa IG ng My Day. Sabay, A. A. Ayaw nyo mag-amen? Di ba ganyan kayo? Unahin natin, pray, magbasa ng Bible. Kesa mag-post sa IG at sa Facebook ng Hey! Amen? 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 Hilig mag-post. Tapos sasabihin, busy kasi sa school. Pagdating ng mga card, pagdating ng mga finals, bagsak. Maging seryoso tayo. Godly parents, ginagawa ang mga duty nila. Mga anak, sa panahon natin ngayon, sinusubo na lang ang lahat.
sa panahon ng mga baby boomers, panahon ng mga generation alpha at ng mga millennial. Bago kami mapag-research, pupunta muna sa computer shop. Ngayon, abot kami na. Grade 2 pa lang may cellphone na. Andiyan pa po ba kayo? Unahin natin ang Panginoon, saka tayo pagpapalaan ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Kasi maraming mga magulang na pagkatapos nilang bigyan ng cellphone yung anak nila, na 1-year-old o wala pang ang 1-year-old, ipukulong sa aircon, carbon dioxide yun. Tapos pagdating ng 7 years old, na-confine. Alam niyo kung ano ang naging findings? Kulang sa bakterya. Alcohol dito, alcohol dyan. Balansi po yun, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo, 99.9% sa safeguard. Yung 1 doon, kailangan kasi ng bakterya ng katawan. Kaya yung godly parents kailangan matuto na ilapit ang mga anak sa Diyos. Imbis na cellphone, kailangan natin yan. Pero may time management. Amen? Biruin mo, 4 years old, 5 years old, may iPad. May iPad pa sa'yo. Kasi doon yun sa godly parents. Sabi na Romans 12 verse 1, huwag nating, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin yung behavior. Kung ano yung pangit na nagiging dulot niya. May magandang na idudulot yan. Social medias. Amen? Gadgets. Pero hindi yan yung dapat gawin ng mga magulang at ng mga bata. Ba't ba tayo napunta doon? Siguro pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangan natin unahin ng Diyos. Kahit sa mga konting kaparaanan po na ito. Sa kapitbahay natin, ano po? Sino ang uunahin natin? Kapag meron tayong kailangang sharean. Mag-anak, kapitbahay. Gaya ng sinabi ko, hindi masaya na habang nandito kayong iba, hindi alam si Lord, hindi alam yung nararanasan mo. Amen? Kasi si Cain, ang ginagawa niya, hindi siya nagbibigay, hindi siya naglilingkod sa Diyos ng out of love. Ang out of love kasi, compassion, care, affection, selfless. Ang ibig ko sabihin na nawawala tayo sa sarili, sa kung ano yung gusto natin at ipinagpapa sa Diyos natin yung mga bagay. Ito kasing si Cain, out of ritual na lang. Pupunta ka sa church, makikinig ka, mag-word of God, bago mag-word of God, mag-worship song, tapos hihintay mo magkamali yung mga musician, hihintay mo magkamali yung song leader, pag sinabi, mapapaganon, out of ritual na lang ang ginagawa ng mga mananampalataya. Kailangan out of love. Kasi kapag out of ritual, pwede kang tumayo dito, na ginagawa mo na lang kasi nakasanayan mo every Sunday. Nakasanayan mo sa tuwing tatayo ka, sa tuwing tutugtog ko, ito na naman, ang hirap na naman nilang tugtugan. Nandiyan pa po ba kayo? Pero ginagawa natin to out of love. Hindi out of ritual. Kasi kapag ka gano'n, magkakaroon ka ng bitterness. Anong meron kay Cain? Anger. Bitterness. Envy sa kabatid. Greedy. Kaya ano yung resulta? Simangot. Yun kasi yung walang pag-ibig sa Panginoon. Na hindi niya ginagawa para sa Diyos. Ginagawa niya kasi naiinggit siya. Walang bang magaling siya. Siya. Amen? Anong ginawa niya kay Abel? Pinatay niya. Mga kapatid, sa panghuli, sa pang-apat, relationship. Genesis chapter 4, verse 8, napakahalaga po na, kaya ako sinasabi sa inyo. Cain killed Abel. Pinatay niya si Abel. Sa pagiging may inggitin, sa galit niya sa Diyos, ano po? Sabi niya, pakinggan niyo po ito, envy kills the relationship. Amen? Pag galit ka sa kapwa mo, mawawala yung relationship, ingit ka. Amen po ba? Shopee lang naman yung suot niya. Wag lang naman yung tig sa 10 doon. Nakita ko siya nakikipagsiksikan doon. Envy kills relationship. Bitterness can kill joy. Amen? Pag bitter ka,
kapag hindi mo gusto yung nangyayari, gusto mahawaan yung iba, papatayin mo yung kagalakan. Ano pa? Anger can kill a person, sabi ng Ephesians. Because anger is the kill or killing a person is the extension of angriness. Wrath can destroy everything. Kapag napuot ka naman, oo, galit ka, nagtanim ka na sama na loob, naging bitter ka, tapos tumagal, naging puot, kayang wasakin niya ng buhay mo. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kapag nagalit ka, huwag dapat ipagpa-bukas. Amen. May makatarungang maging magalit. Sumagot yung anak mo, nagalit ka, normal yun. Pero pag na-mismanagement natin yung anger, diyan na magkakaroon ng problema. Pag nagalit ka sa asawa mo, pag na-mismanage mo yung anger issue mo, sabi po dito, Genesis 4:9, tinanong siya ng Panginoon, Cain, nasan yung kapatid mo? Sabi ko nga po sa inyo, kailangan may relationship tayo. Nasan yung kapatid mo? Ano ang sabi ni Cain? So, verse 2. Nandun po? Ewan ko. Ba't may hinahanap sa akin? Ako ba yung tagapangalaga ng aking kapatid? Ibig sabihin dito mga kapatid, walang sagot. Anong sa tanong? Walang sagot sa tanong? Walang sagot sa, Walang sagot sa taong ang alam niya ay nagkasala siya. Walang tamang sagot sa taong hindi niya kinikilalang nagkamali siya. Ano yun? Liars? Sino mga sinungaling? Ito na yung sign para magbago ka na. Liars. Hindi mo sinasabi yung mga bagay-bagay sa pamilya mo. Insulters, mockers, grabbers, position seekers. Nandiyan pa po ba kayo? Yan yung mga tao na hindi ina-acknowledge na gumawa sila ng mali at walang sagot na tama. Amen? Nakakausap na ba kayo ng tao mapagmataas? I-compare mo sa humble, sa spirit-filled na tao. Makikita nyo kung ano yung kaibahan ng laging magaling at laging mahusay. Doon sa laging nagpapakababa at ina-acknowledge siyang Panginoon. Pinaka-worst thing nito mga kapatid, yung bitterness, yung pagsisinungaling natin, yung galit sa puso po natin, ay mapunta po na magalit tayo sa Panginoon. Kasi sa Cain nagalit sa Diyos. Anong ginawa niya? Hindi niya kayang kantiin ng Diyos. Pero ang ginawa niya, hinanti niya si Abel. Amen? Ito minsan ginagawa ng Kristiyano. Minsan galit sa Diyos, sisisihin ng simbahan. Galit sa Diyos, sisisihin ng pastor. Galit sa Diyos, sisisihin yung mga miyembro. Amen po ba? Punong-puno ng bitterness sa mga taong yan. Punong-puno ng arrogant. Punong-puno ng pagyayabang. Sabi ng Bible, remember, God is the God who can give second chances. Anong nangyari? Nalilimutan yata ni Cain, mga kapatid. Kaya niya tinatanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mo? Hindi pa po ba kayo? Sabi ni Abel, o ni Cain, ewan ko, ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Ang sabi ni Yahweh, anong ginawa mo, Cain? Ang dugo ng iyong kapatid sa lupa na tumigis ay sumisigaw sa akin ng katarungan. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi ng Panginoon sa kanya, kaya sinumpa niya si Cain at nagkaroon ng marka sa mukha. Hindi ko alam kung anong marka yon, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero katunayan yon na siya si Cain na gumawa ng pagpatay sa unang magkapatid sa mundo. Nandiyan pa po ba kayo? Tapos nagkaroon na ng maraming Basta paano maraming tao, hindi ko alam. Walang nakalagay sa Bible.
Pero pag-iingat kay Cain yun para hindi siya patayin. At sino man pumatay sa kanya ay makakalaban ng Diyos. Ano sabi ni Cain? Sa verse, sinumpa po siya dyan eh. Sinabi ni Cain sa Panginoon, napakabigat ng parusak ito para sa akin. Hinaboy niyo ako ngayon. Diyan pa po ba kayo? Sila Adan, kailangan magbungkal para umani. Si Cain, magbubungkal, magtatanim, pero walang aanihin. That is a curse. Diyan pa po ba kayo? At sabi ni Cain, ano itong nagawa ko? Dapat po bang patayin si Cain ng Panginoon? Pinatay niya inosenteng si Abel. Na maganda yung puso. Wala sa kanya. Pero nainggit pa siya. Panganay siya. Siya magmamana ng lahat. Para lang sabihin ko sa inyo, dalawa lang sila. Sino ang ibang magkikare para kay Abel? Amen, mga kapatid? Sino ang ibang magkikare sa kapatid mo? Ikaw. Sino ang ibang magkikare sa anak mo? Ikaw. Sino ang magkikare sa magulang mo? Ikaw. Spiritually significance po niyan, tayo ay magkaroon ng relationship sa ibang tao. Hindi ko kayo kaano-ano. Pero mahal ko kayo. Amen. Mahal niyo ba ako? Hindi ko kayo kaano-ano kahit sa online. But I pray always for you. I fast for you. Kahit minsan nababastos. Kahit minsan nagagawa ng hindi maganda. Yun yung puso ng Diyos eh. Ibinibigay lang sa mga pastor. Ganoon din sa atin. Yung naglilingkod sa Diyos. Kaya nga kahit inaalimura na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya? Hindi. Love your neighbor. Love your enemy. Ginawa po niya ba? Hindi, balik-baliktad na yung Tagalog ko, no? Ginawa niya po ba? Ginawa niya ba po? Pero naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. Amen? Magkaroon tayo ng genuine repentance. Magkaroon tayo ng pagsambang bumubuhay na mayroong sakripisyo at relasyon sa ibang tao. Do you know your relationship to God? Do you know your relationship to your neighbor and friends? It's more than your neighbors and it's more than your neighbors. It's more than your friends. Higit pa ang turing ng Diyos sa atin. Hindi lang basta kakilala. Hindi friends of Jesus. Na kayang mag-alay ng buhay para sa atin. Yun yung ginawa. Yun yung konteksto ng Cain at Abel. Yun yung ginawa ni Abel. At ginawang grace ng Panginoon kay Cain. Na pwede naman patayin na si Cain, pero hindi. God is so gracious. Relationship ay napakahalaga. Amen? Matthew 25 verse 40. At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo, ito ang pagtatapos ko po. Matthew 25 verse 40. Sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong kapatid, para na rin yung ginawa ito sa akin. Kailan natin nakitang namuluboy ang Panginoong Kristo sa entire Bible? Kailan natin nakitang wala siyang natuluyan at hindi siya kumain? Sabi ni Jesus. Sabi ng mga apostol, never po namin kayo nakitang napabayaan. Ang sabi ni Jesus, ano man ang gawin nyo sa mga bata, sa mga kapatid ko na ito, ay ginagawa nyo sa akin. Build relationship. Matatapos po yung pangangaral ko na ito sa online, dito po sa physical. Iiwanan ko po sa inyo yung pag-ibig ng Panginoon, yung passion ng mumula sa Diyos, na kaya natin magsakripisyo, na kaya natin i-commit yung mga bagay. Hallelujah. Tayo dito kayo lahat. Isipin po natin ngayon kung sino pa yung hindi nakakakilala sa miyembro ng pamilya natin. O sa pag-uwi mo, sino pa yung pwede mong kontakin. I-share mo yung mga pag-aaral. O kaya naman, kahit ikaw, personal mong chat. Hallelujah. Makatarungan ng Panginoon. Sobrang mahabagin. Oh, we worship you. Let us pray one another. Sabi ng Hebrew. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung nakatulong sa iyo yung pangangaral through social media, kindly subscribe this YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok,
Instagram. God bless kapatid. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. At kung ano yung may tutulong namin sa'yo, lagay mo lang rin po sa comment section. Kung nais nyo na magbigay, mag-share sa larangan ng paglilingkod, contact us gabglen23@gmail.com or PayPal. Pwede po tayo mag-send dyan or sa GCash account. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.